Isang bilyonaryong nagkakahalaga ng 175 bilyong piso ang kinatatakutan ng lahat sa lungsod. Sa isang mamahaling restaurant, ipinahiya niya ang isang bagong serbidora. Itinapon ang isang baso ng alak sa kanyang paanan. Inasahan niyang iiyak ito at tatakbo palayo tulad ng ginagawa ng lahat. Hanggang sa ang simpleng serbidora ay hindi natinag. Sa halip, tumitig siya sa kanyang mga mata at bumigkas ng isang pangungusap na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang sinabi nito ay hindi lang sumira sa kanyang gabi. Ito ang naging simula ng pagguho ng kanyang buong imperyo at nag-iwan sa kanya na hindi makapagsalita. Ito ang kwento kung paano nakahanap ng katapat ang isang taong akala niya ay kaya niyang bilhin ang lahat, pati na ang dignidad ng iba. Nagsimula ang lahat sa isang gabing maulan sa Bonifacio Global City, sa loob ng pinakamagarang kainan na tinatawag na ang Kwartong Caoba. Ang lugar na ito ay para lamang sa iilan. Ang mga pader ay nababalutan ng mamahaling kahoy, ang mga ilaw ay malalamlam, at ang sahig ay may karpet na napakakapal, kaya't kahit ang pagbagsak ng tinidor ay halos hindi mo maririnig. Isang gabi iyon ng Martes at karaniwan, kapag ganito ang panahon, mahina ang dating ng mga customer. Payapa sana ang serbisyo para sa mga tauhan. Ngunit sa gabing iyon, ang karaniwang kalmado na kusina ay tila isang pugon ng kaba. Ang bawat isa ay balisa, ang mga kilos ay apurado, at ang bulungan ay puno ng takot. Nandito na siya, bulong ni Luz, isang veteranang serbidora na may 5 taong karanasan na. Kilala si Luz sa kanyang tibay ng loob, pero sa sandaling iyon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupunasan ng isang kupita ng alak. Nakita ko ang Bentley na huminto sa labas. Si Villalobos, si Mang Jose ang floor manager, ay tila nakakita ng multo. Agad siyang namutla. Inayos niya ang kanyang kurbata na parabang biglang sumikip ito sa kanyang leeg. Sigurado ka ba, Luz? Wala naman siyang reserbasyon, halos pabulong na tanong ni Mang Jose. Sumagot si Luz, ang kanyang boses ay may halong inis at takot. Hindi nagpapareserve si Don Ricardo, Jose. Naguutos siya. Ibinalik niya ang kopita sa lalagyan bago pa ito mabitawan. Hindi ko siya kayang asikasuhin. Ayoko na. Noong huli sinabi niyang nakakairita daw sa pandinig niya ang boses ko. Sinubukan niya akong ipatanggal sa trabaho dahil lang ang yelo sa inumin niya ay hindi perpektong kwadrado. May binabayaran akong bahay, Jose. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Ang takot ay parang sakit na nakakahawa. Sa mundo ng fine dining, ang mga bisita ay itinuturing na mga hari at reyna. Ngunit si Don Ricardo Villalobos ay isang tirano. Siya ang CEO ng Villalobos and Associates, isang kumpanyang kilala sa pagiging walang awa. Para sa kanya, ang mga staff ay hindi tao. Sila ay parang mga sirang kagamitan na dapat palitan. Kilala siya sa hindi pagbibigay ng kahit isang sentimong tip sa mga bill na umaabot ng 300,000 piso. Dahil lang sa maliit na pagkakamali, tulad ng pagsalin ng tubig mula sa kaliwa imbes na sa kanan. Si Mang Jose ay lumingalinga sa kusina, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Thomas, ikaw na. Hinawakan mo yung senador noong 1 linggo, di ba? Umiling ng mariin si Thomas, isang malaking tao na dating bouncer. Naku, ayoko po. Psychopath ang taong yan. 4 na beses niyang ipinaulit sa akin ang pagtupi ng kanyang napkin. Hindi ko gagawin. Habang ang lahat ay nagtuturuan at nagpapanik, isang boses ang pumutol sa kaguluhan. Isang boses na kalmado at matatag. Ako na po ang bahala. Lahat sila ay napalingon. Nakatayo sa tabi ng coffee machine si Clara. Ito ang unang linggo niya sa trabaho. Siya ay 26 na taong gulang, may matangos na ilong at mga matang matalino at mapagmasid. Ang kanyang uniforme ay plantsadong-plantsado at hindi tulad ng iba, walang bahid ng takot sa kanyang mukha. Clara, 3 araw ka pa lang dito, sabi ni Mang Jose habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Hindi mo naiintindihan. Hindi lang siya basta mahirap na customer. Siya si Don Ricardo Villalobos. Naninira siya ng buhay ng tao para lang sa katuwaan. Kapag nagkamali ka, hindi lang siya magrereklamo. Tatawagan niya ang may-ari.
Magsusulat siya ng review na sisira sa rating ng restaurant natin. Malupit siya, Clara. Ngunit inayos lang ni Clara ang kanyang apron. Tila hindi natinag sa mga babala. Ang table number 4 ang pinakamagandang pwesto para sa kanya, sabi niya sa isang kalmadong boses. Nakahiwalay, sapat para sa ego niya. Pero kitang-kita pa rin para maramdaman niyang importante siya. Ako na ang kukuha sa kanya. Lumapit si Luz. Ang kanyang boses ay bumaba na parang isang babala. Kakainin ka niya ng buhay, Clara. Inaamoy niya ang takot. Kung ganon, mabuti na lang at hindi ako natatakot, sagot ni Clara. May bigat sa kanyang pananalita na hindi tumutugma sa kanyang resume. Isang simpleng papel na nagsasabing nagtrabaho lang siya sa ilang kafe. Kumuha siya ng isang menu. Ang kanyang mga galaw ay kontrolado at elegante. Mag-isa lang ba siya? Tanong niya. Napabuntong hininga na lang si Mang Jose, sumusuko na sa hindi maiiwasang sakuna. Lagi naman siyang mag-isa. Basta, Clara, subukan mong huwag magsalita hanggat hindi ka kinakausap. At para sa awa ng Diyos, huwag mo siyang tititigan sa mata. Walang ipinangako si Clara. Itinulak niya ang mga swing door ng kusina at lumabas patungo sa dining hall. Si Don Ricardo Villalobos ay nakaupo na sa table number 4, nilampasan ng hostess na dapat maghatid sa kanya. Siya ay isang lalaki na nasa edad 50, nakasuot ng isang mamahaling Amerikana na mas mahal pa siguro sa kotse ni Mang Jose. Galit na galit siyang nagtatype sa kanyang telepono. Ang kanyang noo ay laging kunot na parang pasan niya ang lahat ng problema sa mundo. May enerhiya siyang nakakailang na nagtulak sa mga customer sa kalapit na mesa na bahagyang lumayo sa kanya kahit hindi nila namamalayan. Dahan-dahan lumapit si Clara sa mesa. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya yumukod sa takot. Huminto siya sa tamang distansya, isang senyales ng paggalang. Ang gabi ng malaking pagbabago ay nagsimula na sa isang simpleng pagbati na magpapabago sa lahat. Nakatayo si Clara sa harap ng mesa, ang mesa ni Don Ricardo Villalobos. Ang hangin sa paligid niya ay tila mas mabigat. Ang bawat kilos niya ay sinusukat. Ang bawat hininga ay pinakikiramdaman. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang mga babala ng kanyang mga kasamahan. Huwag kang titingin sa mata. Huwag kang magsasalita. Ngunit alam ni Clara sa kanyang sarili na ang pagsunod sa takot ay hindi solusyon. Ito ay paanyaya lamang para sa mas matinding pang-aapi. Kaya't huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang sarili at nagsalita sa isang boses na malinaw at propesyonal. Magandang gabi po, Don Ricardo, bati niya. Ang kanyang tono ay neutral. Hindi ito tunog na parang isang alipin na takot at hindi rin naman ito tunog na walang galang. Sakto lang. Hindi man lang tumingala si Don Ricardo. Patuloy lang siya sa pagpindot sa kanyang telepono na parang si Clara ay isang hangin lamang na dumaan. Ang katahimikan ay sadyang pinatagal niya. 30 segundo. Isang napakahabang 30 segundo. Ito ay isang laro. Isang pagsubok ng kapangyarihan na ginagamit niya sa lahat. Karamihan sa mga serbidora ay tiyak na magsasalita ulit o kaya'y kikilos ng hindi mapakali. Pero si Clara ay nanatiling nakatayo ng tuwid, walang kibo, perpekto. Naghintay siya, pinagmamasdan ang mabilis na paggalaw ng mga daliri ng bilyonaryo sa screen. Habang naghihintay, napansin niya ang maliliit na detalye. Ang bahagyang panginginig sa kaliwang kamay ni Don Ricardo. Marahil dahil sa stress o sa sobrang kape. Napansin niya rin kung paano mahigpit na nagsasara ang kanyang panga. Mga senyales ng isang taong nasa bingit ng pagkasuklam. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang hanggang paghihintay, biglang ibinagsak ni Don Ricardo ang kanyang telepono sa mesa. Ang tunog ay malakas at nakakagulat. At saka lang siya tumingala. Ang kanyang mga mata ay malamig, mapanghusga. Tila isang mandaragit na tinitingnan ang kanyang biktima. Hindi ako umorder ng tubig, ang unang lumabas sa kanyang bibig. Isang singhal. Tumingin siya ng masama sa basong walang laman na nasa tabi. Bakit wala pang sparkling water dito? Kailangan ko pa bang turuan ka kung paano gawin ang trabaho mo? O sadyang wala ka lang talagang kakayahan? Ang mga salita
ay matatalim, idinisenyo para sumugat. Ang inaasahan niya ay isang nanginginig na paghingi ng tawad at isang mabilis na pagtakbo para kumuha ng bote. Iyon ang laging nangyayari, ngunit sinalubong ni Clara ang kanyang tingin, hindi siya umiwas. Hindi ko pa po sinasalinan ng tubig, Don Ricardo, paliwanag niya. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Dahil ang Pellegrino na stock namin ay kasalukuyang pinalamig sa 4 na degree. Base po sa humidity dito sa loob at sa pamumula ng inyong kutis, inakala ko po na mas gugustuhin ninyo ang room temperature para hindi mabigla ang inyong sistema. Sandali siyang huminto at saka idinugtong ang mga salitang tatatak sa isipan ng bilyonaryo. O baka po mas gusto ninyo ng isang mineral water na mas mababa ang sodium content. Dahil po sa nakikita kong pamamaga sa inyong mga buko, ang buong tunog sa loob ng restaurant ay tila humina. Maging ang mahinang tugtog ng piano sa sulok ay parang tumigil. Si Don Ricardo ay napakurap. Ang insultong handa na niyang ibato ay biglang natigil sa kanyang lalamunan. Agad niyang tiningnan ang sarili niyang mga kamay. At doon niya nakita isang bahagyang pamamaga nga sa kanyang mga daliri. Isang bagay na ipinagwawalang bahala niya buong araw. Paano niya nalaman? Paano napansin ng isang simpleng serbidora ang isang bagay na kahit siya ay hindi pinapansin? Anong sinabi mo? Pabulong niyang tanong. Ang boses niya ay mahina pero may panganib. Hindi natinag si Clara. Nagpatuloy siya na parang isang doktor na nagpapaliwanag sa isang pasyente. Gusto niyo po ba ng malamig na Pellegrino o dadalhan ko po kayo ng aquapana? Tanong niya. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagiging magalang at walang kinikilingan. Biglang nanliit ang mga mata ni Don Ricardo. Hindi siya sanay dito, hindi siya sanay sa lohika, sanay siya sa pagpapasakop, sanay siya sa takot, ito ay bago at hindi niya ito gusto. Aquapana, utos niya, ang boses ay matigas na ulit. Walang yelo, at kung aabutin ka ng higit 1 minuto, huwag ka nang bumalik. Naiintindihan ko po, sagot ni Clara. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Hindi nagmamadali, hindi rin natatakot. Habang naglalakad siya pabalik sa kusina, alam niyang ang unang laban ay tapos na. Hindi siya natalo. Sa katunayan, para sa kanya, ito ay isang maliit na panalo. Isang sinyalis na ang tirano ay hindi pala ganoon katibay tulad ng inaakala ng lahat. Ang kailangan lang pala ay isang taong hindi matatakot na tumitig pabalik. At sa gabing iyon, natagpuan ni Don Ricardo Villalobos ang taong iyon. Pagbalik ni Clara sa kusina, dala ang bote ng aquapana, ang tensyon ay mas lalo pang tumindi. Si Mang Jose ay palakad-lakad, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang buhok. Anong nangyari? Sumisigaw ba siya? Sinisante ka na ba? Sunod-sunod na tanong ni Mang Jose, ang boses ay nanginginig. Gusto niya po ng aquapana. Simpleng sagot ni Clara habang inilalagay ang bote sa isang silver tray. Sinusubukan niya lang po ang mga hangganan. Sumingit si Luz, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Walang hangganan ang taong yan, Clara. Isa siyang halimaw. Umiling si Clara, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Hindi po siya halimaw, isa siyang bully, pagtatama niya. At ang mga bully ay iisa lang ang nirerespeto. At ano yon? Tanong ni Mang Jose. Kapangyarihan, madilim na sagot ni Clara. At malalaman niya ngayon na hindi lang siya ang mayroon nito. Muli siyang lumabas. Ang tunay na laro ay ngayon palang magsisimula. Akala ni Don Ricardo Villalobos ay simpleng hapunan lang ang kanyang pupuntahan. Hindi niya alam na nakaupo siya sa isang laro ng chess na sa simula pa lang ay tiyak na siyang matatalo. Pagdating ni Clara sa mesa, si Don Ricardo ay may kausap sa telepono at hindi siya bumubulong. Ang boses niya ay malakas, puno ng pagmamando para marinig ng lahat. Sabihin mo sa board na wala akong pakialam sa environmental report na yan, Tobias. Itago ninyo ang mga numero. Kung hindi matutuloy ang pagsasanib natin sa Sterling Global bago mag-Biyernes, may mga ulo na gugulong at ang sayo ang mauuna. Padabog niyang ibinaba ang tawag kasabay ng paglapag ni Clara sa baso ng tubig. Dahan-dahan niyang sinindihan ito,
Walang natatapong kahit isang patak. Menu, utos ni Don Ricardo. Walang pasasalamat. Inabot ito ni Clara. Ngunit hindi man lang ito binuksan ng bilyonaryo. Iwinaksin niya lang ito sa gilid. Ayokong magbasa, sabi niya. Gusto ko ng 82 Bordeaux, ang Chateau Lourdes. Sandaling natigilan si Clara. Ang Velvet Room ay may isa sa pinakamagandang koleksyon ng alak sa buong Pilipinas. At ang Chateau Lourdes 1982 ay isang alamat. Ang presyo nito sa menu ay halos 260,000 piso. 260,000 piso para sa isang bote ng alak. Isang napakagandang pagpili, Ginoo, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay nanatiling propesyonal. Subalit, ang aming sommelier ay kasalukuyang naghahanda ng isang 1990 Margaux na isang oras ng humihinga. Ang 82 Lourdes po na nasa stock natin ay kakaakyat lang mula sa ibabang cellar kaninang umaga. Hindi pa po ito nagsisettle. Kung iinumin ninyo ito ngayon, sisirain po ng latak ang lasa nito sa dulo. Biglang tumawa si Don Ricardo. Isang malupit na tawa, parang kahol ng aso. Sommelier ka ba? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nangiinsulto. Hindi po, Ginoo. Ako po ang inyong serbidora. Kung ganoon, huwag mo akong pagsabihan tungkol sa latak. Gusto ko ng Lourdes at gusto ko nito ngayon. Kunin mo na. Sige na, utusan. Ang salita ay tila isang sampal na lumapag sa hangin. Utusan. Iyon ang salitang binitawan niya. Isang salitang mababa, mapangmata, at idinisenyo para hubaran siya ng dignidad. Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang dibdib, ngunit itinulak niya ang galit na iyon sa isang malamig at mapanuring bahagi ng kanyang isipan. Gusto niya ng gulo, naisip niya. Gusto niyang masira ako para maramdaman niyang makapangyarihan siya. Dahil natatalo siya sa usapang merger. Masusunod po, mahinahong sabi ni Clara. Pumunta siya sa wine cellar. Ang sommelier, isang Pranses na nagngangalang Henry, ay tiningnan ng order. Ang Lourdes para sa table 4? Sayang naman. Iniinom niya yan na parang soft drinks lang. Ibigay mo na lang sa akin, Henry, sabi ni Clara. Bumalik siya dala ang bote. Iprinesenta niya ang label. Iwinagayway lang ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Buksan mo na. Isinagawa ni Clara ang ritual. Ang pagputol sa foil, ang pagbunot sa cork, perpekto. Nagsalin siya ng kaunti sa baso para matikman ng bilyonaryo. Pinaikot-ikot ni Don Ricardo ang maitim na pulang likido sa kanyang kopita, sumimsim ng kaunti. At pagkatapos ang kanyang mukha ay biglang nag-iba, puno ng pagkasuklam. Idinura niya ang alak sa kanyang napkin at ibinato ang napkin sa sahig. Suka! Sigaw niya. Ang mga ulo sa bawat mesa ay lumingon. Si Mang Jose na nakatayo malapit sa pasukan ay nanigas. Ang mukha ay parang papel sa putla. Basura ito! Umalingaw-ngaw ang boses ni Don Ricardo sa buong kainan. Naglako ka sa akin ng sirang bote. Nilalason mo ba ako o sadyang tanga ka lang para hindi tingnan ang cork? Nakatayo lang si Clara sa harap niya. Ang bote ay nasa kanyang kamay. Ang alak ay perpekto. Mula sa kanyang kinatatayuan, naaamoy niya ang masalimuot na aroma ng blackcurrant at cedar. Nagsisinungaling siya, umaarte siya. Ayos lang po ang alak, Don Ricardo, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay bahagyang lumakas, sapat para marinig ng mga katabing mesa. Kalmado at matatag. Sinasabi mo bang sinungaling ako? Tumayo si Don Ricardo. Siya ay isang matangkad na lalaki at ang kanyang presensya ay nananakot. Nagsimula siyang maglakad palapit kay Clara. Sinabi kong suka yan, ibalik mo yan, bigyan mo ako ng bago at hindi ko babayaran ng basurang ito. Ito ang patibong. Kung ibabalik niya ang alak, inaamin niyang may kasalanan siya. Kung makikipagtalo siya, lalabas siyang bastos. Hindi umurong si Clara. Dahan-dahan niyang inilapag ang bote sa mesa. Hindi ko po maaaring bawiin ang isang bote na walang sira. Dahil lang po gusto ninyong iparamdam ang inyong kapangyarihan sa mga empleyado, malinaw na sabi ni Clara. Ang katahimikan ay ganap. Isang tinidor ang nahulog sa isang plato, 3 mesa ang layo. Ang mukha ni Don Ricardo ay naging kulay ube sa galit. Kapangyarihan, alam mo ba kung sino ako? Opo, alam ko po, sabi ni Clara. Humakbang siya palapit,
Bahagyang pinasok ang personal space ng bilyonaryo. Alam ko rin po na ang panlasa ninyo ay malamang apektado dahil maghapon po kayong humihit-hit ng sigarilyong Cohiba. Naaamoy ko po sa inyong Amerikana. Ang matapang na tannins ng lure ay nagre-react sa natirang tar ng tabako sa inyong dila. Huminga ng malalim ang buong restaurant, tila iisang tao. Hindi po mapait ang alak, Don Ricardo. Pagtatapos ni Clara, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Kayo po ang mapait. Ang mga salita ni Clara, kayo po ang mapait, ay tila isang kidlat na gumuhit sa tahimik na restaurant. Si Don Ricardo Villalobos ay mukhang nasampal. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang tunog na lumabas. Sa loob ng 20 taon ng kanyang paghahari-harian sa mga pinakamamahaling lugar, ngayon lang siya nakaranas na may sumagot sa kanya ng ganito. Isang serbidora, sinusuri ang kanyang mga bisyo para ipaliwanag ang kanyang panlasa. Hindi ka panipaniwala. Ang kanyang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang uri ng galit na hindi pa nakikita ng sinuman. Isang galit na dalisay at walang kontrol. Insolenteng bata. Nanginginig niyang sinabi. Dinampot niya ang kupita ng alak. Ang kupitang may lamang suka na nagkakahalaga ng libo-libo. At ibinato ito. Ang puntirya niya ay ang sahig, pero ang saboy ng alak ay malawak. Ang pulang likido ay bumasa sa laylayan ng malinis na apron ni Clara at tumalsik sa kanyang mga sapatos. Ang mantsa ay matingkad, parang dugo sa puting tela. At pagkatapos, ang sigaw na nagpayanig sa buong lugar. Tanggal ka na sa trabaho, sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang nanginginig na daliri ay nakaturo sa mukha ni Clara. Manager, halika rito! Gusto kong palabasin ang babaeng ito sa kalsada ngayon din. Si Mang Jose ay nagmamadaling lumapit, halos madapa sa sarili niyang mga paa. Ang mukha niya ay puno ng pawis at takot. Don Ricardo, pasensya na po. Patawarin niyo po kami, sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Lumapit siya kay Clara. Clara, umatras ka. Pumunta ka na sa kusina. Pagkatapos ay hinarap niya si Don Ricardo, yumuyukod na parang isang alipin sa harap ng isang hari. Ginoo, bilang paumanhin, libre na po ang inyong buong hapunan. Bubuksan po namin ang kahit anong bote na gusto ninyo. Sagot na po ng bahay. Pakiusap po, patawarin ninyo ang dalaga. Bago lang po siya, hindi niya po alam ang kanyang ginagawa. Ngunit si Don Ricardo ay hindi nakikinig. Ang takot ng manager ay parang pagkain sa kanyang ego. Mas lalo siyang lumakas. Ininsulto niya ako, umungol siya. Sinabi niyang amoy sigarilyo raw ako. Gusto kong matanggal siya sa trabaho. Gusto kong sabihin mo sa kanya, sa harap ko, na umalis na siya ngayon din. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanila. Ito na ang sandali ng paghuhusga. Ang sandali kung saan ang isang makapangyarihang tao ay yuyurakan ang isang ordinaryong manggagawa. Lumingon si Mang Jose kay Clara. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ibinukan niya ang kanyang bibig at bumigkas ng isang salita ng walang tunog. Umalis ka na. Ngunit si Clara ay hindi gumalaw. Tiningnan niya ang pulang mantsa sa kanyang apron. Tiningnan niya ang basag na salamin sa sahig. At pagkatapos, tiningnan niya si Don Ricardo Villalobos ng diretso sa mga mata. At saka siyang ngumiti. Hindi ito isang magandang ngiti. Ito ang ngiti ng isang manggangaso na kalmado lang na pinapanood ang kanyang target na dahan-dahang pumapasok sa isang patibong. Hindi po ako aalis, Mang Jose, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay matatag. Pagkatapos ibinaling niya ang kanyang buong atensyon kay Don Ricardo. At hindi ninyo ako matatanggal sa trabaho. Sumingal si Don Ricardo, isang tawa na puno ng paghamak. At bakit naman hindi? Sa katunayan, Don Ricardo, patuloy ni Clara, sa tingin ko po ay gugustuhin ninyong umupo na lang ulit at tapusin ang inyong pagkain ng napakatahimik. At bakit ko naman gagawin niyan? Pang-uuyam ng bilyonaryo. Kinuha ni Clara ang isang maliit na puting panyo mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mantsa ng alak sa kanyang apron. At habang ginagawa niya ito, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay bumaba
Isang bulong na sapat lang para marinig nilang tatlo. Siya, si Don Ricardo at si Mang Jose. Dahil po, simula niya, kung gagawa pa po kayo ng isa pang eksena, mapipilitan po akong pag-usapan kung bakit talaga kayo tumawag kay Tobias Reyes tungkol sa pagsasanib sa Sterling. Biglang nanigas si Don Ricardo. Tila isang malamig na hangin ang humampas sa kanya. Nagpatuloy si Clara, ang bawat salita ay parang isang patak ng lason. Phoenix, offshore. Ang mga salitang iyon ay tila mga bomba na sumabog sa loob ng isipan ni Don Ricardo. Ang kulay sa kanyang mukha na kanina'y pula sa galit ay biglang nawala. Sa isang iglap, siya ay naging kulay abo, tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga balikat na kanina'y taas noo ay bahagyang bumagsak. Ang kanyang mga mata na puno ng apoy ay napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Clara. Takot. Dalisay na takot. Sino ka? Pautal na tanong ng bilyonaryo. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Hindi sumagot si Clara. Sa halip, ang kanyang boses ay naging matigas, puno ng awtoridad na hindi maipaliwanag. Umupo po kayo. Isang simpleng utos, 2 salita lang. At sa harap ng lahat ng tao sa restaurant, mula sa mga busboy hanggang sa mga mayayamang customer na kanina pa nanonood, ang tiranong si Don Ricardo Villalobos, ang lalaking hindi kailanman sumusunod sa kahit sino, ay dahan-dahang bumalik sa kanyang upuan. Walang imik. Tila isang papet na pinutulan ng tali. Mabuti, sabi ni Clara habang pinupulot ang bote ng alak. Ipagkukuha ko po kayo ng bagong baso. Kailangan po talagang huminga ng Chateau Lourdes. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kusina, iniwan ang isang bilyonaryong tulala at nanginginig sa kanyang kinauupuan. Ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos. Alam ni Clara na ang digmaan ay nagsimula pa lamang. Ngunit ang unang at pinakamahalagang laban ay napanalunan na niya. Nang isara ang mga swing door sa likuran ni Clara, ang ingay ng dining room ay napalitan ng nakabibinging katahimikan sa loob ng kusina. Ang bawat chef, bawat dishwasher, bawat waiter ay nakatingin sa kanya. Si Mang Jose ay nakasandal sa isang stainless steel na mesa. Hawak ang isang basahan at mukhang nakakita siya ng aparisyon. Ano? Ano ang sinabi mo sa kanya? Nanginginig na tanong ni Mang Jose. Nakita ko siyang umupo. Hindi kailanman umuupo si Don Ricardo Villalobos kapag tumayo na siya para sumigaw. Mukha siyang takot na takot. Hindi agad sumagot si Clara. Naglakad siya patungo sa lababo at mahinahong hinugasan ng mantsa ng alak sa kanyang mga kamay. Pinaalalahanan ko lang po siya na masama sa panunaw ang sobrang stress, kalmadong sagot niya. Mang Jose, handa na po ba ang Dover Sole para sa table 4? Ang Dover Sole? Bulong ni Luz na lumapit sa kanya. Clara, nababaliw ka na ba? Hindi ka na pwedeng bumalik doon. Dudurugin ka niya. Malamang tumatawag na yun ngayon sa may-ari, sa mayor, baka pati sa SWAT team. Kailangan mo nang umalis. Dumaan ka sa likod. Ako na ang mag-a-out sa'yo. Pinatuyo ni Clara ang kanyang mga kamay gamit ang isang paper towel. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Hindi po ako aalis, Luz. At hindi rin siya aalis, sabi niya. Kailangan niyang tapusin ang hapunan niya. Isa itong laro ng kapangyarihan. Kung aalis siya ngayon, para na rin niyang inamin na natalo ko siya. Masyadong mayabang ang isang tulad niya para doon. At tama siya. Sa labas, sa dining room, si Don Ricardo Villalobos ay nag-aalab sa galit. Ngunit ito ay isang galit na tahimik. Isang galit na malamig. Nakaupo siya ng tuwid sa kanyang silya, nakatitig sa bagong kupita ng alak na takot na inilapag ng isang busboy sa kanyang harap. Ang kanyang mga buko ay puting-puti sa higpit ng pagkakahawak sa tangkay ng baso. Phoenix accounts, paulit-ulit sa kanyang isipan. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Paano niya nalaman ang tungkol sa Phoenix? Ang impormasyong iyon ay nakabaon ng napakalalim. Isa iyong shell company sa Cayman Islands. Ginagamit para magpadala ng suhol sa mga komisyoner at para maglaba ng perang galing sa mga ilegal na transaksyon. 3 tao lang sa buong mundo ang nakakaalam nito.
Siya, ang kanyang abogado na si Tobias at ang kanyang fixer, isang lalaking nagngangalang Marco. Kinuha ni Don Ricardo ang kanyang telepono, itinago ito sa ilalim ng mantel. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type, nagpapadala ng mensahe kay Marco. Kailangan ko ng background check, agad. Pangalan, Clara. Servidora sa Velvet Room, BGC. Alam niya ang tungkol sa Phoenix. Alamin mo kung para kanino siya nagtatrabaho. Gusto ko ng address niya, pamilya niya, lahat. Pinindot niya ang send. Uminom siya ng alak. Ang lasa nito ay parang abo sa kanyang bibig, ngunit pinilit niyang lunukin. Pinanood niya ang mga pinto ng kusina na parang isang lawin na nag-aabang. Nang muling lumabas si Clara, dala ang isang silver platter. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Si Clara ay naglalakad ng may kakaibang grasya. Karamihan sa mga serbidora ay nagmamadali. Si Clara ay tila lumulutang. Lumapit siya sa mesa at inilapag ang platter. Dover Sol Munier po, mahina niyang anunsyo. Tinanggalan ng buto sa tabi ng mesa, tulad ng inyong hiling. Kumuha siya ng isang kutsara at tinidor na pang-serve. Pinanood ni Don Ricardo ang kanyang mga kamay. Ang mga ito ay matatag, walang bahid ng panginginig. At mas lalo siyang nainis. Gusto niyang makita itong nanginginig. Gusto niyang makita ang takot sa mga mata nito. Ang takot na nakikita niya sa lahat ng ibang tao. Sino ang nagpadala sa'yo? Mariing tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay mababa at malalim. Ang Sterling ba? Kinuha ka ba ng kompetisyon para manmanan ako? Sinimulan ni Clara ang pag-aalis ng buto ng isda. Ang kanyang mga galaw ay tumpak, parang isang siruhano. Sa isang tuloy-tuloy na kilos, nahiwalay niya ang malambot na laman mula sa tinik. Nandito po ako para magsilbi ng hapunan, Don Ricardo, sagot niya. Ang mga capers po ay sariwa galing Sicily. Iminumungkahi ko po na kainin ninyo ito habang mainit pa. Huwag mo akong laruin, singhal ni Don Ricardo. Sumandal siya paharap. Hindi ka isang serbidora. Magsalita ka na parang isang abogado. At tumayo ka na parang isang sundalo. Aalamin ko kung sino ka at kapag nalaman ko, ibabaon kita ng napakalalim na hindi ka na masisikatan ng araw. Huminto si Clara. Ang kutsarang pilak ay nanatili sa ere. Tumingin siya kay Don Ricardo at sa isang saglit, ang kanyang propesyonal na maskara ay nawala, nagpapakita ng isang sulyap ng bakal na nasa ilalim nito. Don Ricardo, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na nagpalamig sa dugo ng bilyonaryo. Kung maghuhukay po kayo ng masyadong malalim, baka kayo mismo ang mahulog sa hukay. Kung ako po sa inyo, mas mag-aalala po ako sa SEC audit na nakatakda sa susunod na Lunes. Sandali siyang huminto. Yung audit na akala ninyo ay nasuhulan ninyo si Commissioner Hayes para maantala. Si Hayes po ay inaresto kaninang umaga. Hindi niyo po ba nabalitaan? Nabitiwan ni Don Ricardo ang kanyang tinidor. Ang kalansing nito sa plato ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Hindi niya nabalitaan, buong araw siyang nasa mga meeting. Kinapan niya ulit ang kanyang telepono, binuksan ang isang business news app, at naroon nga, breaking news, Commissioner Hayes, kinasuhan ng corruption. Naramdaman ni Don Ricardo na umikot ang kanyang paligid. Kung magsalita si Hayes, malalantad ang Phoenix accounts. At ang babaeng ito, ang serbidora na ito, nalaman niya ito bago pa man niya malaman. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang reply mula kay Marco, ang kanyang fixer. Tumatakbo ang facial recognition at background check. Isa siyang multo. Walang social media, walang credit history sa ilalim ng pangalang Clara. Ang tanging employment record ay sa restaurant na ito. Nagsimula 3 araw na ang nakalipas. Boss, mag-ingat ka. Hindi siya sibilyan. Napatitig si Don Ricardo sa text. Hindi siya sibilyan. Ang takot ay naging isang matigas na buhol ng galit sa kanyang dibdib. Siya ay nasa isang sulok. At kapag si Don Ricardo Villalobos ay nasa isang sulok, hindi siya nakikipag-ayos. Umaatake siya. Nasa isang sulok na si Don Ricardo Villalobos. Ramdam niya ang pagbigat ng hangin, ang pagkitid ng kanyang mundo. Ang babaeng nasa harap niya, si Clara, ay hindi isang ordinaryong serbidora. Isa siyang banta, isang malaking banta. Hindi niya ito matatanggal sa trabaho. Masyado na itong maraming alam.
Ang pagpapatalsik sa kanya ay magiging isang malinaw na senyales na natatakot siya. Hindi niya rin ito masusuhulan. Malinaw na hindi pera ang habol nito. Kung pera lang, matagal na sana siyang nagbigay ng pahiwatig. Pero ang kilos nito, ang pananalita, lahat ay nagpapakita ng isang layuning mas malalim. Kaya't isang landas na lang ang nakikita ni Don Ricardo, isang landas na madilim at pamilyar sa kanya. Kung hindi mo kayang kontrolin ang isang tao, kailangan mo siyang sirain. Kailangan niyang gawin itong hindi ka panipaniwala. Kailangan niyang dungisan ang pangalan nito. Ipasok ito sa sistema ng hustisya para hindi na ito mapakinggan ng sinuman. Tumingin siya kay Clara na mahinahong naglalagay ng sarsa sa kanyang isda. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga kamay ay matatag. Ang kapayapaan na ito ang lalong nagpagalit kay Don Ricardo. Akala mo matalino ka, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay nag-iba. Hindi na ito galit. Ito ay naging malangis. Mapanganib. Pero nakakalimutan mo ang isang bagay sa syudad na ito. Ang katotohanan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang perception. At sa ngayon, ang perception ay isa ka lang hamak na serbidora at ako ay isang haligi ng komunidad. I-enjoy niyo po ang inyong isda. Simpleng sagot ni Clara at bahagyang umatras. Oh, i-enjoy ko to, ngumiti si Don Ricardo. Ito ay ngiti ng isang pating. Pero bago yan, dalhan mo ako ng isa pang napkin, madumi na to. Tumango si Clara at tumalikod para maglakad patungo sa service station. At sa sandaling tumalikod siya, kumilos si Don Ricardo nang mabilis pa sa isang kisap mata. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang Amerikana ang isang mabigat na sisidlan ng sigarilyo. Gawa ito sa purong platinum na may mga diamanteng nakapalibot. Isang bagay na napakagara, napakaliit, ngunit nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Sa isang kilos na sanay na sa libu-libong panlilinlang sa boardroom, dahan-dahan niyang isinilid ang sisidlan sa ilalim ng gilid ng basket ng tinapay. Sa malayong bahagi ng mesa, sa mismong parte na kailangang abutin ni Clara kapag aalisin na niya ang mga plato. Inihahanda na niya ang entablado, ang perpektong krimen. Hindi niya lang sisirain ang gabi ni Clara. Ipadadala niya ito sa kulungan. Ang serbisyo ng hapunan ay tila isang mabagal na pagpapahirap. Ang ulan sa labas ng velvet room ay naging isang malakas na bagyo, humahampas sa mga salaming bintana. Sa loob, ang tensyon sa table number 4 ay halos nahihipo. Dahan-dahan kumain si Don Ricardo. Bawat nguya ay may diin, may halong galit. Pinagmamasdan niya si Clara sa tuwing ito'y lalapit. Naghihintay siya. Nag-aabang sa perpektong sandali. At dumating din ito. Sa pag-aalis ng mga plato ng main course, lumapit si Clara para alisin ang basket ng tinapay. Sa sandaling iniangat niya ito, biglang ibinagsak ni Don Ricardo ang kanyang kamay sa mesa. Ang tunog ay malakas at nakakagulat. At ang buong restaurant na nagsisimula ng bumalik sa normal na ingay ay muling natahimik. Nasaan na? Sigaw niya. Si Mang Jose na malapit sa pintuan ay napapikit na lang sa pagkadismaya. Ano po iyon, Ginoo? Tanong ni Clara. Hawak pa rin ang basket ng tinapay. Ang sisidlan ko ng sigarilyo, umungol si Don Ricardo at tumayo. Nagkunwari siyang kinakapa-kapa ang kanyang mga bulsa. Nandito lang iyon sa mesa. Platinum na may mga diamante, nawawala. Ibinaling niya ang kanyang nag-aapoy na tingin kay Clara. Kinuha mo. Isang simpleng akusasyon. Isang kasinungalingan na binitawan ng may buong kumpiyansa. Hindi ko po kinuha ang sisidlan ninyo, Don Ricardo. Kalmadong sagot ni Clara. Hindi siya natinag, ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa mesa. Agad niyang naintindihan kung ano ang nangyayari, ang patibong. Huwag kang magsinungaling sa akin, sigaw ni Don Ricardo. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Clara. Nakita kita, inabot mo ang tinapay at isinukbit mo yon. Nakita mismo ng 2 mata ko. Wala po akong bulsa sa aking apron na kayang magtago ng ganoong kalaking sisidlan nang hindi bumubukol, Ginoo, sabi ni Clara. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang hawak kundi ang basket. Ngunit ang lohika ay walang silbi sa isang taong ayaw makinig. Manager, sigaw ni Don Ricardo.
Tawagin mo ang pulis ngayon din. Tumakbo si Mang Jose, basang-basa ng pawis. Don Ricardo, pakiusap po. Baka naman po na ilagay lang sa ibang lugar. Baka nahulog lang po sa sahig. Hindi ako ulyanin at hindi ako bulag, umungol si Don Ricardo. Hinawakan niya si Mang Jose sa kwelyo ng kanyang damit. Magnanakaw ang babaeng ito. Buong gabi na siyang bastos at ngayon, ninanakawan pa niya ako. Gusto kong pumunta ang mga pulis dito agad-agad. Kung hindi mo sila tatawagan, ako mismo ang tatawag sa police commissioner. Magkasama kami mag-golf tuwing linggo. Ang banta ay malinaw. Ang kapangyarihan ay ipinakikita. Lumingon si Mang Jose kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad. Wala na akong magagawa, tila sabi ng kanyang mga mata. Ang entablado ay handa na. Ang mga aktor ay nasa kani-kanilang posisyon. At ang bida, ang biktima, ay malapit nang dumating sa kanyang huling eksena. O iyon ang inaakala ng lahat. 10 minuto ang lumipas. 10 minuto ng nakabibinging katahimikan at mabibigat na paghinga. Pagkatapos ang mga pinto ng Velvet Room ay bumukas at pumasok ang 2 unipormadong pulis. Sila'y basang-basa sa ulan at ang kanilang mga mukha ay bakas ang inis. Ang isa ay isang batang bagito, halatang bago pa lang sa serbisyo. Ang isa naman ay si Sargento Ramos, isang lalaking malapad ang leeg at may mga matang pagod na. Mga matang sanay ng maniwala sa kung sino ang mas makapangyarihan. Ano ang problema dito? Tanong ni Ramos habang pinapagpag ang tubig ulan mula sa kanyang sombrero. Agad na lumapit si Don Ricardo, isinuot ang kanyang maskara ng isang kagalang-galang na bilyonaryo. Opisyal, ako po si Ricardo Villalobos, sabi niya. Tahimik po akong naghahapunan dito nang ang serbidorang ito ay nagnakaw ng isang sisidlan ng sigarilyo na gawa sa platinum mula sa aking mesa. Ito po ay nagkakahalaga ng 3 milyong piso. 3 milyon. Agad na tumaas ang kilay ni Sargento Ramos. 3 milyon? Grand larceny, yan. Sigurado po kayo, Don Ricardo. Kitang-kita ko po siyang ginawa ito. Walang kagatol-gatol na pagsisinungaling ni Don Ricardo. Buong gabi na po siyang masama ang ugali. Siguro naisip niya, pag nakawan ako at pagkatapos ay mag-resign na lang. Ang mga salita ay napakakinis, napakakumbinsido. Lumingon si Sargento Ramos kay Clara. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa at ang nakita lang niya ay isang ordinaryong serbidora na may mantsa ng alak sa apron. Miss, ilabas mo ang laman ng mga bulsa mo, utos niya. Hindi ko po kinuha, maring sabi ni Clara. Itinanim niya po iyan. Tiyakin ninyo ang mga upuan. Tiyakin ninyo ang sahig. Ang sabi ko, ilabas mo ang laman ng mga bulsa mo. Umulit si Ramos. Ang kanyang boses ay mas matigas na ngayon. Ang kanyang kamay ay nakapatong malapit sa kanyang baril. Napabuntong hininga si Clara. Isang buntong hininga ng pagod, hindi ng pagsuko. Inilagay niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang apron. Inilabas niya ang kanyang notepad. Inilabas niya ang isang ballpen. Inilabas niya ang pambukas ng alak. Tingnan ninyo ang bulsa sa likod, sabi ni Don Ricardo. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Napatigil si Clara. Hindi niya ginamit ang bulsa sa likod buong gabi. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa likuran. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa isang malamig na metal. Biglang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Kailan niya? At bigla niyang naalala. Noong sandaling yumuko siya para magsalin ng tubig kanina. Dumaan si Don Ricardo sa likuran niya, nagkunwaring papunta sa banyo, ngunit bumalik din agad sa upuan. Siguro noong mga sandaling iyon, mas mabilis siya kaysa sa kanyang inaasahan. Dahan-dahan niyang inilabas ang sisidlan ng sigarilyo na gawa sa platinum. Ang mga diamante nito ay kumislap sa ilalim ng malalamlam na ilaw ng restaurant. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Napahawak si Luz sa kanyang bibig. Si Mang Jose ay tila hihimatayin na. Aha! Sigaw ni Don Ricardo pumalakpak. Huli ka! Sinabi ko sa inyo, isang magnanakaw at isang sinungaling. Ang mukha ni Sargento Ramos ay tumigas. Tumalikod ka, miss, mga kamay sa likod. Opisyal, mabilis na sabi ni Clara. Ipa-fingerprint ninyo ang sisidlan.
Makikita ninyo na ang mga fingerprints niya ay nasa ibabaw ng sa akin. Ibig sabihin, siya ang huling humawak nito. O kaya tingnan ninyo ang mga security camera. Wala po kaming camera sa dining room. Malungkot na bulong ni Mang Jose. Para po sa privacy ng mga bisita. Tumalikod ka. Hinawakan ni Ramos ang braso ni Clara at ipinilipit ito sa kanyang likuran. Click. Ang tunog ng posas na nagsara ay matalas at pinal. Habang binabasa ng pulis ang kanyang mga karapatan, lumapit si Don Ricardo sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay amoy alak at kasamaan. Sana'y kumuha ka na lang ng tubig, bulong niya. Ngayon, mapupunta ka sa kulungan at kapag nasa sistema ka na, sisiguraduhin ng mga abogado ko na mananatili ka roon ng 10 taon. Sinubukan mong makipaglaro sa mga bigatin, bata. Talo ka. Tumingin si Clara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi mukhang talunan. Ang mga ito ay nag-aalab sa galit. Sargento Ramos, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay malinaw at pumutol sa lahat ng ingay. Bago ninyo ako dalhin, hinihiling ko na tawagan ninyo ang inyong watch commander, partikular si Lieutenant Miller sa ika-4 na distrito. Huminto si Ramos, hawak pa rin ang braso ni Clara. Kilala mo si Miller? Sabihin ninyo sa kanya na mayroon kayong isang Code 7 Alpha na detenido sa Velvet Room, sabi ni Clara. At sabihin ninyo sa kanya na kung ilalagay ako sa isang seldang para sa lahat, siya ang magpapaliwanag sa Department of Justice kung bakit ang isang federal na operasyon ay nakompromiso dahil sa isang maliit na kaso ng pagnanakaw. Kumunot ang noo ni Ramos. Anong pinagsasasabi mo? Isa ka lang serbidora. Gawin niyo na lang po ang tawag, sabi ni Clara. Ang kanyang mga mata ay tumitig kay Ramos nang may tindi na nagpaurong sa sarhento. Maliban na lang kung gusto ninyong kayo ang magpaliwanag sa mga federal kung bakit ang kanilang asset ay kasalukuyang nakaupo sa isang kulungan. Habang ang isang target ng korupsyon, itinuro niya si Don Ricardo, ay malayang nakakalakad. Kinakabahang tumawa si Don Ricardo. Baliw siya! Nagdedeliryo! Dalhin niyo na yan! Tiningnan ni Ramos si Don Ricardo. Pagkatapos, tiningnan niya si Clara. Nag-alinlangan siya. Ang code na ginamit niya, 7 Alpha, hindi ito basta-basta. Ito ay isang lumang code na bihirang gamitin para sa mga undercover na tauhan sa mga mapanganib na lugar. Isakay mo siya sa kotse, utos ni Ramos sa bagitong pulis. Kailangan kong tumawag. Habang si Clara ay inilalabas patungo sa ulan, ang mga customer ay nanood ng tahimik. Inayos ni Don Ricardo ang kanyang mamahaling relo, ramdam ang alon ng tagumpay. Nanalo siya, natanggal na niya ang banta, o iyon ang akala niya. Ang hindi niya napansin ay ang kabayo ng Troyano ay naipasok na niya mismo sa loob ng kanyang mga pader. Kinaumagahan, ang ulan ay tumila na. Isang maliwanag at preskong sikat ng araw ang bumati sa buong syudad. Ang sinag nito ay kumikinang sa mga salaming bintana ng nagtataasang gusali. Sa ika-40 palapag ng tore ng Villalobos, sa loob ng isang conference room na parang isang kuta ng salamin at bakal, nakaupo si Don Ricardo Villalobos sa dulo ng isang mahabang mesa na gawa sa mahogany. Sa kanyang kanan ay si Tobias Reyes, ang kanyang ninenerbyos na abogado. At sa kanyang kaliwa ay ang mga ehekutibo mula sa Sterling Global, ang napakalaking kumpanyang malapit ng maging bahagi ng kanyang imperyo. Ramdam ni Don Ricardo ang kapangyarihan. Ang gabi ng kaguluhan ay tapos na. Ang banta ay nasa kulungan na. Ang mga kondisyon ay katanggap-tanggap, sabi ng CEO ng Sterling, isang mahigpit na babae na nagngangalang Ginang Galloway. Tinapik niya ang makapal na bunton ng mga kontrata. Subalit, may mga naririnig kaming chismis, Don Ricardo. Mga chismis tungkol sa isang investigasyon sa mga offshore accounts. Iwinagayway lang ni Don Ricardo ang kanyang kamay, puno ng kumpiyansa. Gawa-gawa lang yan ng mga kakumpetensya Ginang Galloway, mga desperadong pagtatangka para pabagsakin ang halaga ng aking mga share bago ang merger. Ang aking mga libro ay bukas, ang aking reputasyon ay walang bahid. Narinig din namin na may insidente raw sa isang restaurant kagabi, giit ni Ginang Galloway.
May mga pulis daw na nasangkot. Isang maaliwalas na tawa ang pinakawalan ni Don Ricardo. Isang maliit na abala lamang. Isang serbidora ang nagtangkang magnakaw ng isang pamana ng pamilya. Inasikaso na siya ng mga pulis. Wala itong anumang kahihinatnan. Bumulong si Tobias ang kanyang abogado. Ricardo, kailangan na nating pumirma. Magbubukas na ang merkado sa loob ng 10 minuto. Kinuha ni Don Ricardo ang kanyang gintong fountain pen. Isang pen na sumisimbolo sa lahat ng kanyang tagumpay. Kung gayon, sabi niya, gawin na natin ang kasaysayan. Itinutok niya ang dulo ng pen sa papel, sa mismong linya kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. Malapit na niyang makuha ang lahat. Bam! Ang mabibigat na dobleng pinto ng conference room ay hindi basta bumukas. Ito ay itinulak ng malakas. Pumasok ang 2 lalaking nakaitim na suit na sinundan ng 4 na unipormadong federal na opisyal. At naglalakad sa gitna nila, hindi nakasuot ng isang apron na may mantsa ng alak, kundi isang matikas na navy blue pantsuit ay si Clara. Napatigil si Don Ricardo. Ang kanyang pen ay nanatili sa ere, ilang pulgada lang mula sa papel. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ikinalulungkot kong kailangan kong umistorbo, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong silid. Ito ang parehong boses na naglarawan ng alak kagabi. Ikaw. Tumayo si Don Ricardo, ang kanyang mukha ay naging kulay ube. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumitaw. Security, paano nakapasok yan dito? Ang babaeng ito ay isang magnanakaw, nakalaya na ba siya? Hindi po ako nakalaya sa piyansa, Don Ricardo, sabi ni Clara, habang kalmadong naglalakad patungo sa kabilang dulo ng mesa. Mula sa bulsa ng kanyang Amerikana, inilabas niya ang isang badge at inilapag ito sa makintab na kahoy. Hindi ito badge ng pulis. Ito ang gintong sagisag ng National Bureau of Investigation. Ang NBI, Financial Crimes Division. Special Agent Clara Cruz, pagpapakilala niya. At hindi po ako narito para magsilbi ng hapunan. Ang silid ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Dahan-dahang hinila ni Ginang Galloway ang kontrata palayo kay Don Ricardo. Ano ang ibig sabihin nito? Nautal na tanong ni Tobias, ang abogado. Ikinumpas ni Clara ang kanyang kamay sa mga opisyal. Ito po ay isang federal na pagsalakay. Kinukumpiska po namin ang lahat ng ari-arian, mga server, at mga pisikal na file na pag-aari ng Villalobos and Associates, alinsunod sa isang warrant na pinirmahan ng isang federal na hukom kaninang 3:00 ng madaling araw. Sa anong basehan? Umungol si Don Ricardo. Wala kayo. Ang kaso mo lang ay pagnanakaw. Yun lang ang mayroon ka. Ngumiti si Clara. Ito ang ngiti mula sa restaurant kagabi. Ang ngiti na nagbababala ng isang patibong. Ang sisidlan ng sigarilyo, ulit ni Clara. Pag-usapan po natin yan. Alam ninyo, Don Ricardo, 6 na buwan na po naming sinusubaybayan ang mga Phoenix accounts. Alam naming itinatago ninyo ang mga encryption key sa isang hiwalay na drive, offline, para maiwasan ang mga hacker. Hindi lang namin alam kung nasaan ang drive na yon. Humakbang siya palapit. Hinala namin, lagi ninyo itong dala. Isang relo? Isang telepono? Hindi pala. Ito ay nasa sisidlan ng sigarilyo. Lagi ninyo itong bitbit. Ngunit hindi namin ito basta-basta makukuha. Kailangan namin ng warrant o kailangan naming kayo mismo ang voluntaryong magsumit nito bilang ebidensya sa pulisya. Ang mga tuhod ni Don Ricardo ay biglang nanghina. Napahawak siya sa likod ng kanyang upuan para suportahan ang sarili. Nang itinanim ninyo ang sisidlang iyon sa akin kagabi, nagpatuloy si Clara. Ipinilit ninyo na kunin ito ng pulisya bilang ebidensya ng aking krimen. Sa madaling salita, kayo mismo ang nag-abot sa pulisya ng susi, ang susi sa buong ilegal ninyong imperyo. Ang aming mga tech expert ay nabuksan ang micro SD card na nakatago sa ilalim ng mga diamante kaninang madaling araw lang. Naglalaman po ito ng mga talaan ng panunuhol, money laundering, at ang ilegal na pagbebenta ng mga share ng Sterling Global. Napasinghap si Ginang Galloway. Ibinenta mo ang aming mga share habang nakikipagnegosasyon ka sa amin.
Kasinungalingan, sigaw ni Don Ricardo, ang pawis ay tumutulo sa kanyang mukha. Nagsisinungaling siya, set up to. Ang metadata po ay hindi nagsisinungaling, Don Ricardo, sabi ni Clara. At ganun din po ang audio recording. Tinapik ni Clara ang kanyang kwelyo. Nakawire po ako kagabi. Bawat salitang binitawan ninyo, ang pagtawag ninyo sa akin na utusan. Ang pag-amin sa panunuhol kay Commissioner Hayes. Ang pag-amin na ibabaon ninyo ako sa mga kaso. Lahat po yan ay nasa tape. Hindi lang po kayo umamin sa mga krimen sa pananalapi. Umamin din po kayo sa pagsasabwatan para hadlangan ang hustisya. Tumango si Clara sa mga opisyal. Don Ricardo Villalobos, arestado po kayo. Ang mga opisyal ay kumilos, walang pag-aalangan. Hinawakan nila si Don Ricardo, ipinihit siya at idinapa sa mismong mesa kung saan akala niya ay kokoronahan siya bilang hari ng mundo ng korporasyon. Ang hari ay bumagsak na. Ito ay isang malaking kaganapan, parang isang malakas na lindol na yumanig sa pundasyon ng buong mundo ng pananalapi sa Pilipinas. Ang kanyang trial na nagsimula 3 buwan matapos ang pagsalakay ay naging pinakapinapanood na kaganapan sa hustisya ng dekada. Ang federal na piskal, isang matalim na babae na nagngangalang Fiskal Elena de la Cruz, na matagal nang naghihintay ng pagkakataon para mapanagot si Villalobos, ay hindi lang naghain ng kaso. Sinira niya ang pagkatao ng isang tao. Ang pinakamatibay na ebidensya sa trial ay hindi ang terabytes ng data na nakuha mula sa micro SD card sa loob ng platinum cigarette case. Bagaman ang ebidensyang iyon ay sapat na para masiguro ang hatol, ang tunay na pako sa kabaong ni Don Ricardo ay ang audio. Sa huling araw ng pagdinig, puno ang courtroom. Mga reporter, mga dating empleyado at mga biktima ng mga nakaraang hostile takeovers ni Villalobos ay nakaupo ng magkakasama. Si Clara ay nakaupo sa unang row, nakasuot ng kanyang formal na uniforme ng NBI. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Mga miyembro ng hurado, nagsimulang magsalita si Fiskal de la Cruz habang naglalakad sa harap ng witness stand. Ang depensa ni Don Ricardo Villalobos ay sinasabing siya ay isang henyong hindi naiintindihan, isang tagalikha ng trabaho. Sinasabi nilang ang panunuhol ay isang pagkakamali lamang sa papeles. Ngunit ang tunay na karakter ng isang tao ay hindi ipinapakita sa boardroom. Sandali siyang huminto. Ito ay ipinapakita sa dilim. Pinindot niya ang play sa audio recording na nakuha mula sa wire ni Clara. Ang boses ni Don Ricardo na pinalakas ng mga speaker ng courtroom ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ito ang mga sandali mula sa restaurant, malinaw at hindi maitatanggi. Hindi ka isang serbidora. Magsalita ka na parang isang abogado. Ibabaon kita ng napakalalim na hindi ka na masisikatan ng araw. At pagkatapos, ang pinakamasakit na bahagi. Sa syudad na ito, ang katotohanan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang perception. At sa ngayon, ang perception ay isa ka lang hamak na serbidora. Si Don Ricardo, na nakaupo sa defense table, ay pumikit ng mahigpit. Ramdam niya ang mga titig ng hurado sa kanyang batok. Hindi siya nakatingin sa kanyang mga kapantay. Siya ay nakatingin sa 12 ordinaryong mamamayan, mga guro, mekaniko, nurse, mga taong ituturing niyang basura sa isang restaurant. Ang hatol ay tumagal ng wala pang 3 oras. Guilty sa lahat ng counts, racketeering, securities fraud, panunuhol sa isang pampublikong opisyal, at pagsasabwatan para hadlangan ang hustisya. Ang sentencing hearing, ang huling dagok. Ang hukom, ang kagalang-galang na hukom Marcos Santiago, isang malayong kamag-anak ng pamilyang Villalobos, ay tumingin sa ibabaw ng kanyang salamin. Don Ricardo Villalobos, sinimula ng hukom, ang kanyang boses ay seryoso. Nabuhay po kayo sa paniniwalang ang yaman ay nagbibigay ng exemption mula sa moralidad. Tinuring ninyo ang batas na isang mungkahi lamang at ang mga tao na parang disposable tools. Sandali siyang huminto, tiningnan ang lalaking nakaupo sa harap niya. Gusto ninyong ibaon ang isang serbidora para iligtas ang sarili ninyo. Sa halip, kayo mismo ang naghukay ng inyong sariling libingan. Ang martilyo ay bumagsak na parang kulog.